After ng binyagan kina paring Kenneth, hindi agad ako nakapasok kinabukasan. Nag-extend pa ako ng 2 araw na leave. Ang totoong dahilan ko, nahihiya akong humarap kay paring Kenneth dahil sa nangyari sa amin ng misis niya na si Maring Lovely. Sa bahay lang ako. Pero nag-chat sa akin si Mare. Kamusta daw ako? 2 days na daw akong hindi pumapasok. Ano daw ang dahilan ko? Sabi ko lang, masama ang pakiramdam ko. Sabi naman niya, baka daw yung nangyari sa amin. Ang iniisip ko, wag ko na daw isipin yun. Wag daw ako mahiya kay Kenneth. Yung nangyari, hanggang doon na lang daw yun. Mukhang tama naman si Maring Lovely. Na-excite uli ako pumasok. Kinabukasan, nagkita uli kami ni paring Kenneth. Agad niya akong binati. Inasar pa ako. Ang hina ko daw uminom. Sinakyan ko na lang ang mga biro niya. May ipapakilala pa naman daw siya sa akin. Bigla akong nabuhayan sa narinig ko kay pare. Kaya tinanong ko siya kung sino. Kapatid daw ni Maring Lovely. Naging interesado tuloy ako sa mga sinabi niya. Nagsimula na ako magtanong tungkol sa hipag niya. Laisel daw ang pangalan. Taga Quezon Province din. Mas bata ng 2 taon kay Mare. Dalaga pa daw. Mas maganda daw kaysa sa misis niya. Kinagabihan, iniisip ko mga sinabi ni pare. Kaya nagchat ako kay Mare. Tinanong ko siya kung may kapatid pa siya. Meron nga daw at dalaga pa. Mas maganda daw sa kanya. Pero mas magaling daw siya sumayaw kaysa sa kanya, biro ni Mare sa chat. Kung gusto ko daw makilala, magpunta daw ako sa birthday ng anak nila. Dahil pupunta daw si Liesel. Sige Mare, pupunta ako. Sabi ko kay Lovely. Pwede ba kitang isayaw uli? Tanong ko. Oo naman. Sabi ni Mare, baka ibang sayaw daw ang nasa isip ko. Biro pa niya. Dumating ang birthday ng inaanak ko. Gabi na ako dumating, mga 8 PM na. Sinadya ko na dumating ng ganitong oras. Para inuman na lang ang datnan ko. Tama lang ang dating ko. Ako ata ang huling dumating, nakatingin lahat sa akin. Parang kagaya din ng binyagan ng setup ng place. May mga nagiinuman na. Bigla ko tuloy na alala ang sayawan, lalo na ang sayaw namin ni Mare. Kaagad akong sinalubong ni paring Kenneth. Pinapasok niya muna ako sa loob ng bahay nila para kumain. Tinawag niya si Maring Lovely para bigyan ako ng pagkain. Nakangiti agad si Mare nang makita ako. Lalo siya gumanda. Nang may biglang dumating, magandang babae. Kaagad kaming ipinakilala ni Mare sa isa't isa. Magkapatid sila, siya si Liesel. Sabay na kaming kumain. Nagkakwentuhan tuloy kami. Dalaga pa siya at mas maganda kaysa kay Mare. Napahaba ang kwentuhan namin. Nakakarinig na ako ng tugtog sa labas. Mukhang may mga nagsasayaw na. Tinawag na kami ni pare para lumabas. Nagulat at napangiti na lang siya nang makitang magkasama at magkakilala na kami ng hipag niya. Pati sa pag-upo ay tumabi pa sa akin si Liesel. Dahil mga nakainom na ang ibang mga bisita na mga kamag-anak din nila. Tinutokso tuloy kaming dalawa. Naglapag si paring Kenneth ng 2 bote ng San Mig Light sa lamesa namin. Mukhang malakas din mag-inom si Liesel. Naaaliw ako sa mga nakikita kong sumasayaw sa gitna na mga kamag-anak din nila. Hanggang iilan na lang ang natitirang bisita nila. Nakakarami na rin ako ng beer. Naririnig ko na si pare na isayaw ko na daw si Mare.
Kahit nakainom na ako, malinaw sa pandinig ko ang sinabi ni pare. Sakto ang pagtugtog ng kanta ni Moira. Bigla ko tuloy naalala ang nangyari noong binyagan. Ang pagkakaiba nga lang ngayon, may nakilala ako. Si Liesel. Ako na ang kusang lumapit kay Mare para isayaw siya. Hindi ko maiwasang maikumpara ko sila ng kapatid niya. Mas maganda si Liesel pero mas iba ang dating sa akin ni Mare. Habang sumasayaw kami ni Mare, pilit kong inaalis ang malisya ko sa kanya. Pagkatapos namin ni Mare, isinayaw ko naman si Liesel. Sobra akong nag-enjoy. Hanggang napansin ko na ako na lang ang bisita. Lasing na rin ako. Si pare, bagsak na naman sa lamesa. Tuloy ang sayawan naming tatlo. Ni Maring Lovely at ni Liesel. Nang bigla akong bumagsak dahil sa kalasingan. Dahil hindi ako kayang itayo ni Mare, tumulong si Liesel. Naririnig ko si Maring Lovely, ipasok na raw nila ako sa kwarto para matulog na. Hindi ko na talaga kaya kahit gising ang diwa ko. Pagdating sa kwarto, tuluyan na akong bumagsak. Mabuti na lang malambot ang kama at hindi masyado nalasing ang dalawa. Naihatid nila ako sa kwarto. Napapapikit na ako nang may nararamdaman akong maligamgam na bimpo sa mukha ko. Pinupunasan ako. Nahihimasmasan ako. Nababawasan ang tama ko. Naaaninag ko si Liesel. Naaaninag ko rin si Lovely. May bumubulong sa tenga ko. Sabay daw nila akong isayaw. Kahit hindi ako makasabay sa bawat indak nila, waring natutuwa naman ang dalawa sa ginagawa nila sa akin. 2 tugtog din ang natapos naming sayawin. Pawisan kaming tatlo. Lalo akong hindi makatayo dahil sa pagod. Tanghali na nang ako'y magising. Hinatid ako ni paring Kenneth sa bahay. Mukhang hindi niya alam ang ginawa naming pagsasayaw ng misis niya at ng hipag niya.